Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Barzaga, question ang matinding pagdepensa ni Garin kay Luistro. Nagbigay ng reaction si ex-Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa naging depensa ni House Deputy Speaker Janet Garin kay Lead House Prosecutor Gilbert Luistro kaugnay ng mga memes tungkol sa namuong laway nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, question ni Barsaka kung bakit umano labis ang depensa ni Garin kay Luistro. Ito ang post ni Barsaga. Bakit sobrang defensive ni Garin kay Tulo Laway sa impeachment? Naturukan ba siya ng dingbak siya? Grabe, oh. Patama, oh. Talagang very witty. Napakagaling patutsada itong si ex-congressman Barsaga. Nauna nito, sinabi ni Garin na hindi dapat kutyain si Luistro dahil sa paglalaway na aniya normal na proseso ng katawan at walang kaugnayan sa pagsisinungaling. Sabi ni Garin, kailangan bang pagtawanan yun? No, it's actually bullying. Sabi niya. Iginit din ni Garin na lahat ng tao may laway at wala umanong medical na batayan ang pag-uugnay sa paglalaway o sipon sa pagsisinungaling. Ang pahayag ni Barsaga ay lumabas bilang reaksyon sa naging depensa ni Garin at nagdagdag sa nagpapatuloy na palitan ng opinion sa social media kaugnay ng issue. Ako rin Masyado akong nagtaka bakit nag-press con talaga ang mga House of Representatives kahapon. Nang dahil lang sa sipon ni Atty. Ligutan at laway ni Luistro. To me, ang pagkakaintindi ko doon is nasaktan sila. Natatalo sila sa court of public opinion kaya kailangan nilang dumipensa. sa dami pa naman ng nambas sa kanila. Pati nga si Atty. Ligutan nagreklamo na bakit nagtre-trending ako nang dahil lang sa aking sipon. Yan na po ang power ng social media. O yun, laway man lang dito Bakit nagtre-trending si Luistro? So, ngayon ko na-realize yung power ng social media, no? Maapektuhan sila. Example, ang Pangulong Marcos Jr. last year, nung meron siyang pahayag tungkol sa madilim daw ang kinabukasan ng bansa kung babalik ang Duterte administrasyon at maliwanag ang kinabukasan kung bubutuhan ng taong bayan ang alyansa, pinutakti ng netizens ang official Facebook page ng Pangulo kasi halos 1,000,000 ang laugh emoji at naapektuhan ng palasyo. Tinanggal nila yung feature doon sa Facebook page ng Pangulo na mabibilang mo yung nagre-react ng laugh angry. Tinanggal nila It's only now na ibinalik. Bakit? Kasi nakabuo na sila ng maraming troll farms. Every time na mag-post ang Pangulo, automatic na doon nagre-react ng love, ng heart. So, napaka-powerful po ang social media. Kaya, anong lesson dito? Gagawa ka ng mabuti, mag-trending ka, pupurihin ka sa social media. Gagawa ka ng hindi maganda, ayun, mag-trending ka rin. Puputaktihin ka ng meme, batikos, laugh, angry emoji. So, simple lang. Gawin natin kung ano ang tama. Bakit konting laway lang nagre-react ang taong bayan? Dahil
Nagagalit ng taong bayan sa ginagawa ninyo diyan sa Kongreso. Tapos mananawagan kayo na ihinto nyo na. Well, hindi nyo mapahinto. Karapatan yan ng taong bayan sa isang democratic country. Maalala ko tuloy si Attorney Regal Oliva na nagpaliwanag yung tungkol kay Claire Castro. Kasi humihingi na ng tulong si Auntie Claire daw sa DFA para ma-deport yung mga Pilipino na nang kuyog, nagsigaw-sigaw sa kanya. Paliwanag ni Attorney Oliva is, iba yung offended, iba yung violated. So yung pagsigaw-sigaw ng mga Pinoy kay Auntie Claire sa offended, nasaktan si Auntie Claire. Normal lang yun. Kaya lang, may na-violate bang batas? Wala. That's part of freedom of expression. At sa Canada, strictly guaranteed, protected ang freedom of expression. So, dito rin sa ating bansa, ganyan din. Part of democracy, yung freedom of expression, yung batikusin, kotyain, partiyan. Kaya wag na kayong mag-react na itigil nyo na. That's bullying. Simple lang, gagawa kayo ng maganda. At pag natutuwa ang taong bayan, kahit ilang laway pa yan, pwedeng hindi napapansinin ng taong bayan yan. So, sa social media, kasi ang mas nakikita yung magandang ginagawa. Paano ngayon? Maleta issue, flood control issue, wala na nakalimutan na. Impeachment naman lang ang pinag-uusapan. Kaya, yung pangungutya, it's just one way para mga netizens mailabas nila ang saloobin nila. Kagaya din doon sa Canada, nung natimingan ng mga Pinoy doon, nandyan si Auntie Claire, yun na, pagkakataon na yan, sigaw na yan, pangit ka, sinungaling ka, kung ano-ano. Again, that's part of democracy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Og karon na nako diri sa nagpatindog og balay nga natabangan na mo og yero. So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pagaatupan karon. So mag-atop na ni siya karon sa gitabang sa iya nga yero. So mao na ni ang gitabang sa iya nga yero nga iyang iatop karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga maayo na gyud nga tan-awon ang ilang mga ipatindog nga balay kay natupan na. Salamat sa Ginoo ug salamat sad sa nagtabang sa sin nga na katop ra gyud kog sin.
Sa una akong balay kawayan ra karon na ilisdan nagsin kay gitabangan mi sa gapantabang nga tao. So dagan salamat ug salamat sa labaw sa makadao. Salamat.